Kamusta mga kalingap, mga ka-Adonis? Napanood nyo na ba yung Rapid Tulfo in action kanina? Nakaka-proud. Sa totoo lang. Nung napanood ko yung mga sagot ni Kuya Bal, kung paano niya dalhin yung kanyang sarili kanina, talagang papaproud ka. Proud ka kay Papa Bal. At masasabi mong hindi ako nagkamali sapagkat ako ay isang tunay na kalingap. Parang talagang itinaguyod ni Kuya Bal yung essence ng pagiging isang tunay na kalingap. Kasama ka doon. Kaya nga kanina, marami ang nag-abang dito. At ito lang ang napansin ko. Lahat ng kasagutan ni Kuya Bal, lahat ng kanyang pagpapaliwanag, maayos. Pati mismo, si attorney, sa totoo lang, natutuwa. Parang ang gaan-gaang ng kanilang usapan, ng kanilang sagutan nila ni Sherry, nagbibiruan pa. Nakikita niya na maganda pong kausap at maayos na kausap, sincero, si Kuya Bal. Kaya naman, napaka-smooth. Sa totoo lang, yung mga sagot nga kanina ni Kuya Bal, cool na cool lang. Kung baga, para kang nasa Antarctica sa sobrang lamig, sa sobrang kalmado ni Kuya Bal. Much better yung kanyang interview ngayon kaysa kay Attorney Garrett nung nakaraan. Hindi ko naman sinasabi na magulo sila nung nakaraan, subalit itong pagkakataon na ito, talagang nakapaghanda si Kuya Bal at wala siyang itinatago at sinasabi niya lamang kung ano yung katotohanan. At ito pa ang nakaka-proud kay Papa Bal. Imagine, lumalabas pa rito na parang sinesave niya pa yung nag-complain sa kanya. Inaalalayan niya pa doon sa kabuuan ng programa yung kanyang mga sinasabi. In fact, siya pa ang humingi ng pasensya. Ganon ang isang tunay na kalingap. Ganon ang ama ng kalingap. Kaya nga, naging madali pa yung trabaho nila attorney sa Rapid Tulfo in action. Hindi ba? Kung anuman yung kanilang mga napag-usapan, ang sabi nga ng RTIA, ito po ay dadalhin na po sa DAET at mag-uusap-usap, maghaharap-harap na. Hindi na kailangan balikan pa yung mga nakaraan. Ang kailangan dito, kagaya ng sabi ni attorney, ay solusyon na. Subalit, ito ang malupit. Ito ang malupit. Yung nag-complain kay Kuya Bal, yun pa yung talagang na-stress. Narinig nyo naman. Sila pa ngayon ang humihingi ng ceasefire. Sila pa ngayon yung nagsasabi na tama na po, sana ito na po ang huling episode ng Tulfo. Wherein, alam naman natin kung sino yung nagsimula. Kung sino yung nagtulak sa kanila. Nasabi nila, mas lalo pang nagiging malala. Ang tanong ngayon dito, sino ba ang nagpatulpo? Sino ba ang nag-udyok sa inyo? Sino ba ang may sabi na lumapit kayo sa Rapid Tulfo in action at pagkatapos na makarinig kayo o makapanood kayo o makabasa kayo ng mga pambabash, aatras na kayo? Hindi ganun kadali. Kung nangyari man sa inyo yan, dahil yan sa kagagawan ng mga taong nagsulsul sa inyo at dahil sila ang inyong pinakinggan. Iniisip kasi nila na kapag lumapit ka sa RTIA ay basta ka nilang papanigan na magbibigyan ng solusyon ng lahat. Kung ang hinihingi mo lang naman ay pagpapa-take down ng mga videos. At sabi nga ng RTIA, hindi ganun kadali. May proseso yan. At hindi ang RTIA ang magpapatanggal niyan. So, ganun naman pala dapat hindi kayo sa RTIA pumunta. Kung hindi naman pala ang RTIA ang magtatanggal niyan. Hindi ba? Dapat mayroong pag-uusap, mayroong formal complaint, ganito o ganyan, hindi RTIA. Ngayon, ano ang napala natin? Ano ang natutunan natin dito? Marami. Marami tayong natutunan. Ngayon, sasabihin natin na sana ito na ang last episode. Tama nga naman ang sinabi ng RTIA, muntik pang mabuisit. Sa totoo lang yung RTIA, parang medyo nairita pa nga ng konti, di ba? Nung sinabi nila na kayo po ang lumapit sa amin, hindi naman kami namilit na lumapit kayo. Tama. Kayo ang nag-complain dyan, yung mga taong nagsulsul sa inyo. Kaya kung may dapat sisihin dyan, kung bakit kayo nai-stress, no, nade-depress ay dahil sa kagagawan nila. Kung meron kayong ibang complaint, sana hindi nyo dinala dyan para hindi napanood ng mga milyong-milyong Pilipino sa amang panig ng mundo. Hindi nakabuti sa inyo. Nakasama pa ngayon. Kita nyo, stress na stress sila. Dati ang ganda-ganda ni Guapa, tsaka ng nanay niya. Ngayon parang kulang talaga sa tulog, no? Hindi makakatulog, parang gustong magtago sa Bombay. Yun yung sinasabi natin. Hindi magiging ganun kadali. At sabi ko nga, ang ganda ng pagdadala ni Kuya Bal. Pati nga sila dinala pa rin. Naging maganda pa rin yung takbo. Mayroong respeto, mayroong paggalang. Kaya sana, bago tayo pumunta sa RTIA, nakapag-isip tayo ng maraming beses. Yung mga ibang issue dyan na binanggit ni Kuya Bal, anong sabi? Ang sabi ni attorney, wag na raw. Kumbaga, ibang usapin na yun at wala rin namang saysay. Kahit na sinasabi nung isa na nag-expect pa siya na ipapatawag siya sa RTIA para magdebate. No? Nananaginip talaga ng ng gising .
'di ba? Feeling niya talagang entitled siya, no, para pag-aksayahan ng panahon. Sabi ni attorney, wag na raw kasi nga sisikat lang daw. Doon pa lang wala na, panis. Panis talaga. Kaya tapusin na natin 'to. Ang masasabi ko lang, proud na proud kami kay Kuya Bal. At masasabi ko doon sa nag-complain at sa mga nagsulsol sa kanila, sana inisip nyo ng maraming beses na hindi ang pagpunta ang solusyon sa Rapid Tulfo in Action, na hindi kayo basta-basta makakakuha dyan ng gusto ninyong resulta, dahil ang nangyari kapag pumunta kayo dyan na may mali na motibo, sa inyo rin babagsak ang lahat ng inyong reklamo. At yan nga ang nangyari. Hindi ganun kadali, at pagkatapos ay aayaw kayo, at ngayon nambuisit pa kayo ng RTIA dahil kayo ang lumapit, kayo pa magrereklamo na sana last na raw ang episode. Sana last na rin yung inyong mga sinasabi. Gusto nyong patigilin si Kuya Bal, sila Kalingap Rab, ang Kalingap, ang mga reactor sa pagko-content sa inyo, di tumigil na rin kayo sa pagko-komento, sa pagpo-post. Sabi nga ni attorney, titigil sila Kuya Bal, titigil din kayo. Ibig sabihin, kahit na wala kayong channel, hindi na rin kayo dapat magko-komento pa. At hindi lang yan, pati yung mga anti-Kalingap, kausapin nyo na rin na tumigil na rin, dahil hindi matitigil yan ang Kalingap, kayo mismo, kapag itong mga ito ay nakikisawsaw. Yun lang. So, laban Kalingap.